Ang Eurovegas, na parang murang sugalan sa silangang Europa ang tunog, ay posibleng mas malaki pa sana kaysa sa sikat na lungsod ng Nevada na pinagbatayan ng pangalan. Ito ay malaking proyekto na sana'y itinayo malapit sa Madrid, Espanya, kung saan umaasa ang marami na babangon ang ekonomiya ng bansa mula sa resesyon noong 2008 latyan. Malamang hindi mo pa narinig ang Eurovegas at may dahilan, wala talagang nangyari. Walang biniling lupa, walang konstruksyon, at walang nagpaikot ng dice. Ito sana ang magiging dakilang lungsod ng kasino sa Espanya, ngunit hindi ito naging isang mirage sa gitna ng kaguluhan. Noong unang bahagi ng 2010 ang Espanya ay nasa alanganin, malaking problema talaga. Bago ang pandaigdigang krisis pinansyal, mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya ng Espanya na bihira mangyari. Kung maswerte ka, ang matagal na pag-unlad ng ekonomiya ay pinangunahan ng konstruksyon, real estate, at madaling utang, na napakahalaga rin. Sa rurok, nagtayo ang Espanya ng mas maraming bahay kada taon kaysa sa Germany, France at United Kingdom na pinagsama. At umabot sa halos 13% ng gross domestic product ang konstruksyon. Maganda noon ang kalagayan. Pero gaya ng iba pang bula sa mundo, karamihan sa kasaganahang ito ay nakatayo sa utang. Nang dumating ang 2008, sumabog ang bulang iyon at hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang buong House of Cards. Sa pagitan ng 2008 at 2012, tumaas ang kawalan ng trabaho mula sa humigit kumulang 8% hanggang sa halos 26%. Umabot sa mahigit 55% ang kawalan ng trabaho ng kabataan, kabilang sa pinakamataas sa Europa. Bumagsak ang konstruksyon at nalugmok ang maraming bangko. Nang lumabas ang lawak ng madaling pautang noong panahon ng kasikatan, lumala ang sitwasyon. Ngunit pagkatapos ay may lumutang na isang potensyal na proyekto na napakalaki ng sukat at pangako, kaya't ang mga lider ng rehiyon sa buong Espanya at maging sa buong Europa ay sabik na sabik. Ang Eurovegas ay ideyang inilunsad ng Las Vegas Sands, ang Amerikanong casino company na kilala sa mga proyekto sa Las Vegas, Macau at Singapore. Gagayahin ito sa sikat na Las Vegas Strip na may malaking entertainment complex, mga resort, hotel, convention center, pamilihan, at mas maraming pagkakataon sa pagsusugal kaysa sa kahit saang lugar sa Europa. Napakalaki nito na may paunang puhunan mula 17 hanggang 25 bilyong euro, kaya magiging isa ito sa pinakamalalaking pribadong proyektong pangkaunlaran sa Europa. Isinasaalang-alang ng Italia ang proyekto. Ganoon din ang Pransya sa maikling panahon. Pero sa totoo lang, iisa lang talaga ang bansang naging seryosong kandidato, Vegas. Mukhang sa Espanya talaga itatayo ang Eurovegas. Si Sheldon Adelson, Chief Executive Officer ng Las Vegas SAM, ang nasa likod ng proyekto. Dahil sa kanyang pananaw para sa kakaibang sugalan at hotel, gumawa siya ng malalaking megaproyekto. Binuksan noong 1979 ang The Venetian. Las Vegas ay may 4,000 kwarto, pero mas nakakagulat na ang Macau. Venetian, kahit mas kaunti ng 1,000 kwarto, ay ikasampung pinakamalaking gusali sa mundo, na may 10.5 milyong square feet, halos 1 milyong metro kwadrado, na floor space, 1.5 beses ang laki ng Disneyland. Isang gusali lang ito. Talagang malaki kung mag-isip ang taong ito. Matindi siyang naapektuhan noong resesyon. Bumaba ang kanyang yaman mula 30 bilyon hanggang 2 bilyon dolyar o 73% na pagbagsak. Pero huwag mo siyang labis kaawaan. Pagsapit ng 2011, naging ika-16 siyang pinakamayaman sa mundo na may 23.3 bilyon. Nakakatawa ang mundo, hindi ba? Kawawa naman, 2 bilyon lang. Si Adelson ay isang taong handang sumugal, pero kilala rin siya sa matitinding taktika at ilang mga kaduda-dudang transaksyon. Nakakagulat para sa tycoon ng Las Vegas. Alam natin ang malalaking donasyon niya para suportahan ang isang partidong pampulitika kung saan siya at ang kanyang asawa ay nagbigay ng humigit kumulang 200 milyong dolyar noong 2016 at 2020 na eleksyon. Siyempre, wala namang masama doon. Sinasabing nabanggit ko lang. Matagal na rin siyang inaakusahan na mahigpit na laban sa unyon at mukhang hindi niya iniinda kung nagtatrabaho ng matagal ang kanyang mga empleyado kapalit ng mababang sahod. Ginagawa niya ito. Tutol siya sa batas kontra paninigarilyo dahil naniniwala siyang mas bagay na magkasama ang industriya ng sugal at paninigarilyo. Mas bagay pa raw ito kaysa tupa at mint sauce sa United Kingdom o peanut butter at jelly sa Amerika. Matagal ng mga issue ito bago pa ang Eurovegas.
Pero naging malaking dahilan din kaya hindi ito natuloy. Sanay siyang gumamit ng kapangyarihan para makuha ang gusto niya. At kadalasan, ang gusto niya ang nasusunod. Sumusulong ang Espanya. Umatras ang ibang bansa sa Eurovegas proposal, kaya Espanya na lang ang natirang kandidato. Ngunit malaking tanong, saan ito itatayo sa Espanya? Malaki ang kontrol ng rehiyonal na pamahalaan sa lupa, buwis, insentibo at pag-unlad ng ekonomiya. Dalawang rehiyon ang lumitaw bilang mga nangungunang kandidato. At marahil ay hindi na nakakagulat na sila ay mga dating magkaribal, Madrid at Barcelona. Bagamat hindi ang dalawang lungsod ang host, malapit ito kaya't inaasahang lalaki ang kita sa turismo. Dapat mong tandaan dito, ang Espanya ay nasa mabigat na kalagayan noong panahong iyon. Ang dalawang kilala at ipinagmamalaking lungsod na ito ay nahihirapan at ang Eurovegas ay tiningnan bilang simula ng pagbangon na pareho nilang kailangan. Todo ang rehiyon ng Madrid mula umpisa at puri ang gobyerno sa plano nitong buhayin ang konstruksyon, bawasan ang jobless at itaas ang reputasyon ng Madrid. Sa Barcelona naman, halo ang reaksyon ng tao kahit maganda sa papel ang ideya. Agad nahati ang opinyon sa Catalonia sa proyekto nang lumabas na magiging mahirap itong usaping legal. Mabilis na umatras ang Barcelona sa laban, kaya ang rehiyon ng Madrid na lang ang natirang kalahok. Ang napiling lugar ay Alcorcon, isang munisipalidad sa timog kanluran ng Cabecera na may malalawak na undeveloped na lupa. Perpekto ito para sa Las Vegas Part 2 na may direktang transportasyon sa sentro ng Madrid at paliparan. Habang inilalabas ang mga plano, naging malinaw ang laki ng Eurovegas. Sa tinatayang 750 hanggang 10,000 ektarya, doble ang laki nito sa Central Park sa New York, kaya kabilang ito sa pinakamalalaking urbanong proyekto sa makabagong kasaysayan ng Espanya. Agad na naglunsad ng isang website na nagpakita sa buong karangyaan kung ano ang magiging itsura ng buong proyekto at talaga namang kahanga-hanga ito. May 15 matataas na gusali, 6 casino, 3 golf course shopping mall, malaking convention center, mga parke, leisure center at amphitheater na may 20,000 kapasidad. Malaki ito at nang mapili ang lokasyon, naging positibo na lahat tungkol sa proyekto. Concession. Kahit hindi pa tapos ang pagbati ng pamahalaang rehiyonal ng Madrid sa deal ng siglo, agad nang bumagsak ang listahan ng mga konsesyon ni Adelson. Ngayon, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang tao na sanay maglagay ng presyon para makuha ang gusto niya. Kung ito man ay dahil sa politikal na presyon o lihim na kasunduan, madalas napupunta kay Adelson ang gusto. Hiniling nila ang malaking bawas sa buwis sa pagsusugal, pagbabago sa regulasyon sa paggawa, kaluwagan sa social security, exemption sa smoking ban sa mga kasino sa Espanya, at mas maluwag na patakaran sa imigrasyon para sa mga dayuhang espesyalisadong manggagawa. Parang kaunting dagdag lang ang hinihingi. Kahit lihim ang karamihan ng negosasyon, may isip mong sabay na pabuntong hininga ang mga tao sa silid sa Madrid nang dumating ang mga kahilingang ito. Hinihiling niya sa mga autoridad ng Espanya na gumawa ng espesyal na batas para sa Eurovegas at direkta ang kanyang argumento. Gagawa kami ng 250,000 trabaho, direkta at hindi direkta, pati na rin ang malaking pagtaas ng turismo sa iba pang mga lugar, kaya gagawin ninyo ang lahat ng ipag-uutos ko. Ipinahayag ng pamahalaang rehiyonal ng Madrid sa publiko ang paulit-ulit na linya ng produktibong pag-uusap. Sa pribado, may seryosong tanong na tungkol sa legalidad at etika ng mga hinihingi ni Adelson. Maiintindihan naman, ang pangunahing issue ay ang pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar na ipinatupad sa Europa mula 2004 hanggang 2011. Huli nang nagpasa ng batas ang Espanya, ginawa nila ito noong 2011. Nang dumating ang isang Amerikano at iginiit na payagan ang paninigarilyo sa pampublikong lugar ng Eurovegas, marami ang tumutol. Tulad ng nabanggit namin kanina, si Adelson ay matibay na tumututol sa batas laban sa paninigarilyo dahil naniniwala siyang nagdudulot ito ng mas kaunting oras ng mga tao sa kanyang mga kasino na nagre-resulta sa mas kaunting pagkatalo ng mga customer at mas malaking kawalan ng kita para sa kanya. Napakabuting tao talaga. Ayon sa mga ulat, sa kabila ng halatang kalokohan, handa raw magbigay ang pamahalaan ng Madrid tungkol dito, kung saan sinabi ng tagapagsalita ng rehiyonal na pamahalaan na si Salvador Victoria na hindi dapat maging hadlang ang paninigarilyo sa isang napakahalagang proyekto kung gugustuhin ng taong mahilig manigarilyo. Mas mainit ang usapan sa maluwag na batas sa paggawa at buwis. Hinihiling ng LASVEGAS Sands sa Espanya na huwag pansinin ang proseso ng pagkuha, pagtanggal at kontrata. Sa bansang malakas ang unyon, alam nilang mahirap ipasa ito.
Kamakailan, inayos ng Espanya ang mga batas sa paggawa para maprotektahan ang mga manggagawa. Malayo ito sa mga batas sa Amerika na tinututukan ni Adelson. Masakit ding balita para sa mga Espanyol ang pagbabawas ng buwis. May marangyang dayuhang kumpanya na nagyayabang sa bayan at humihiling ng mas mababang buwis kaysa sa ilang Espanyol at iba pang kasino sa bansa. Sa isang bansang lubhang naapektuhan ng krisis sa ekonomiya noon, magiging mahirap tanggapin ang mga negosasyon at pagtutol. Malinaw pa lang sa unang pagpupulong na malaking agwat ang pagitan ng dalawang panig, parang Las Vegas hanggang Madrid, mga 5,000 at 500 milya kung nagtataka ka. Kahit bukas ang mga autoridad ng Espanya sa tax incentives at kaluwagan sa regional planning, may ilang kahilingan na tumama sa mahigpit na legal at politikal na limitasyon sa pambansang antas. Parehong nanatiling positibo ang dalawang panig at nakatakdang magsimula ang konstruksyon noong 2014, ngunit may malalaking hadlang pa ring kailangang lampasan. Samantala, pumasok ang proyekto sa publiko at nagdulot ito ng maraming diskusyon. Nagbabala si Obispo Joaquim Maria Lepes na maaaring magdulot ang Eurovegas ng prostitusyon, money laundering at paggamit ng droga sa Alcon. Iba't ibang reaksyon ang nakuha mula sa mga taga-Alcacon. Para sa ilan, nakita nilang pag-asa ang Eurovegas noong panahon ng matinding kawalan ng trabaho at hirap sa ekonomiya sa Espanya. Habang ang iba naman ay mariing tumutol sa ideya, isang grupong mula sa masa na tinawag na Plataforma Eurovegas noong lumitaw at nagsimulang maglunsad ng mga protesta laban dito, kabilang na ang mga demonstrasyon sa gitna ng Madrid. Sa kabuuan, halos pantay ang suporta at pagtutol. Ipinahayag ng mga organisasyong pangkalusugan publiko ang pagkadismaya sa pag-iwas sa batas sa paninigarilyo para sa Eurovegas, habang tutol din ang mga unyon ng manggagawa sa pang-aapak ng dayuhang negosyo sa karapatan ng manggagawang Espanyol at umabot pa ito sa politika. Inatake ng mga oposisyong partido ang Partido ng Bayan sa Madrid na inaakusahan ang pamahalaang panrehiyon na inuuna ang isang dayuhang bilyonaryo kaysa sa mga mamamayang Espanyol at pambansang batas. Kahit sa loob ng namumunong partido, may ilang opisyal na pribadong nagpahayag ng pagkadismaya sa laki ng mga konsesyon na pinag-uusapan. Ang pagbagsak. Habang lumilipas ang 2013, lalong ditiyak ang Eurovegas. May ilang hakbang sa mga konsesyon, pero kulang ito. Nananatili pa rin sa resesyon ang bansa, ngunit nawala na ang ningning ng anunsyo ng Eurovegas. Ito ay isang paksa na paulit-ulit ng pinagtatalunan, at marami ang sawang-sawa na kahit marinig pa lang ang pangalan. Sa ganitong kalagayan, hindi na talaga nakakagulat ang sumunod na nangyari. Noong Disyembre 2013, inanunsyo ng Las Vegas Sands ang pag-atras sa Eurovegas dahil sa kakulangan ng legal at regulasyong katiyakan. Binanggit ang pagtanggi ng Espanya na baguhin ang ilang batas bilang dahilan, ngunit hindi na rin ikinagulat ang ibang pananaw ng gobyerno ng Espanya. Nagpahayag ng panghihinayang ang pamahalaan ng Madrid at pambansang pamahalaan, pero iginiit na di nila kayang baguhin ang ilang pambansang batas para lang mapasaya ang malaking dayuhang kumpanya. Parehong nakaiwas sa gulo ang dalawang pamahalaan dahil kung itinuloy ang Eurovegas para itong sa pilitang colonoscopy, hindi maganda. Ipinagmalaki ng mga taga-suporta ang pagtanggi nilang sumuko sa presyon at pinatunayan na hindi matitinag ang prinsipyo ng Espanya kahit sa krisis pang-ekonomiya. Sabi ng mga kritiko, na sayang lang ang oras at yaman sa pag-aayos ng kasunduang hindi rin mangyayari. Para sa ilan, parehong nagbigay ng sobrang pangako ang dalawang pamahalaan tungkol sa benepisyong pang-ekonomiya at hindi nila naayos ng maayos ang mga inaasahan ng tao. Ikaw na ang magdesisyon dyan. Wala namang ibang lokasyon sa Europa na iminungkahi kahit may mga dating suhestyon na ilipat ang proyekto. At kaya naman, namatay ang marangyang Eurovegas na ito bago pa man mapirmahan ang kontrata, bago pa man mabili ang kahit anong lupa, at bago pa man maisaalang-alang ang 4 na permit sa konstruksyon. Para kina Sheldon, Adelson at Las Vegas Sands, ang Eurovegas ay isang bihirang pampublikong kabiguan. Hindi tulad ng mga naunang proyekto sa Asya at Estados Unidos, kung saan nagawa ng kumpanya na baluktutin ang mga regulasyon ayon sa kanilang kagustuhan, nakatagpo sila ng katapat nila sa Espanya. Bilang resulta, itinutuon ni Adelson ang kanyang mga pagsisikap sa pagpapalawak sa ibang lugar, partikular sa Macau, kung saan nagbuhos siya ng napakalaking halaga ng pera sa Cotai Strip. Bahagi ng na-reclaim na lupa ay ginawang casino super corridor. Pinansin din niya ang Japan, na matagal nang tinitingnang di pa napapakinabangang minahan ng ginto. Ipinahayag ni Adelson ang ideya ng isang $10 bilyong na integrated casino resort. At sa loob ng ilang panahon, mukhang interesado ang pamahalaan ng Japan. Kung inakala mong digmaan ng Spain, iba ang Japan.
Matagal na debate at resolusyon na halos walang progreso, kaya nawala ang kanyang pasensya. Noong 2020 tinalikuran ni Adelson at Las Vegas Sands ang proyekto. At sa sumunod na taon, ang lalaki na madalas tawaging kingmaker dahil sa kanyang pambihirang kontribusyon sa politika ay pumanaw sa edad na 87. Walang nag-akala na babalik ang pangalang Eurovegas, pero noong 2023 muling lumitaw ang usapan ukol dito. Ang Eurovegas City Group PLC na itinatag sa Cyprus ay inilalarawan ang sarili bilang tagapagmana ng nabigong proyekto. Lumabas ang isang makinis na website kasama ng mga larawan at video kung ano ang maaaring maging itsura ng Eurovegas balang araw. Isang 6 km boulevard ang magiging sentro ng proyekto. May 40 resort sa magkabilang gilid tulad ng Stardust, Monte Carlo, World Forest City at Amazonia. Ngunit lahat ito ay haka-haka pa lang. Sa ngayon, walang pondo o pahintulot at tila layunin ng website ay makaakit ng paunang pamumuhunan. Maraming engranding pangako ng pagbangon ng ekonomiya at mukhang maganda ang lahat, pero ganun din ang inisip ni Adelson. Noong 2012 kahit may multo ng Eurovegas, nariyan pa rin ang mga karaniwang balakid. Isa sa pinakamalalaking pribadong real estate project sa Europa ay bumagsak mahigit 10 taon na ang nakalipas at malabong mabalik sa uso ngayon. Hindi ngayon, hindi rin bukas, pero baka sa hinaharap pa. Ibig kong sabihin, sino ba ang nakakaalam? Salamat sa panunood.